Tampok ang iba't ibang kultura at panlasa sa pagdiriwang ng Kalutong Pilipino 2026 sa Davao City. Makisilip tayo sa ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao. Bida ang iba't ibang putahe sa pagkain, food stalls at market-to-table showcases na inihanda ng mga local chef at mga magsasaka sa unang araw ng Kalutong Pilipino kahapon na ginanap sa isang mall sa Bahada, Davao City. Bida rin ang ilang mga halal Filipino cuisine na nagpapakita ng inclusivity sa iba't ibang tradisyon at pagkain. Isa rin itong natatanging pagkakataon upang mas makilala ang iba't ibang kultura sa lungsod na malaking tulong din sa sektor ng turismo sa rehiyon. Ayon sa Department of Tourism 11, isa rin itong paraan upang mapreserba ang Filipino cuisine, kaya't hindi lang ito basta luto na ating kinakain araw-araw, kundi sumasalamin ito sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino mula sa iba't ibang tradisyon. Our goal was simple, just to highlight the flavors of Davao region. But over the years, this event has transformed into something much more profound. It has become a sanctuary for the stories of our people. Nakiisa rin sa nasabing aktibidad ang Department of Agriculture Regional Office 11 bilang suporta sa mga magsasaka sa rehiyon. Inimbitahan din sa okasyon ang mga Consulate General mula sa Indonesia at Malaysia. Isang magandang simbolo na magkakaibang nasyonalidad, pinagbuklod naman pagdating sa pagkain. This celebration goes beyond a mere showcase of culinary excellence. It is more importantly a recognition of deep connection between our food, our culture, and our national identity. This event, we want to introduce and promote Indonesian traditional food to our friends in Philippines. As close neighbors, Indonesia and the Philippines share many similarities. Nakibahagi rin ng Provincial Tourism Office ng Davao del Norte. Bit-bit ang mga kinatawan mula sa kanilang probinsya na masigasig sa pagsuporta sa mga kilalang local delicacies sa kanilang lugar na sumasalamin naman sa kanilang kultura. Are promoting Davao del Norte. Well, Davao del Norte is both a cultural and agricultural where we are merging them as one. So we are not only promoting the agricultural products, but we also have our cultural roots because Davao del Norte is home to one of the indigenous community, which is the Atamanobo tribe. Ang Farmers Association Kalinan Chapter ay nagpakita rin ng kanilang mga produkto, gaya na lamang ng mga bulaklak, gulay, prutas at syempre pagkain at iba pa. Matagal na rin nilang pinaghandaan ang sabing aktibidad, kaya all out sila sa kanilang mga display. Association may nga naa diri ma'am nga under sa Kadiwa exhibitor, and then under food mi sa Department of Agriculture. Nagpasalamat mi og dako sa nag-organize aning event sa Kalutong Pilipino. Ang estudyanteng si Andrea, bilang food lover, lubos ang naging kasiyahan. Excited siyang matikman at masubukan ng mga pagkain dito, lalo na ang iba't ibang lutong Pinoy. Very happy ko kay as a working student assigned sa Chatme Hospitality and Tourism Management Office. I was exposed to a lot of kanina ni hospitality and ganahan po ko magtanaw ka ng mga magluto-luto, and I'm very happy nga na ako diri karon invited. Ang buwan ng Kalutong Pilipino 2026 ay magtatagal hanggang April 26 ng taong ito sa isang mall sa Bahada, Davao City. Mula dito sa Davao City, Janessa Felix para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.